Ngayong araw nga sobrang late na ako nakauwi ng bahay. Halos mag-aalas 11 na din to ng gabi. And as usual, pagdating ko dito sa bahay, tulog na lahat ng kapitbahay ko. Pero mas mainam na din to kasi wala nakakaistorbo sa akin dito kahit ano pa ang gawin ko dito sa labas. Pati yung ka-roommate ko tulog na din pero iniwan naman niya nakabukas yung isang ilaw namin. Sapat na din to para magawa ko lahat ng gagawin ko ngayong gabi. Kaya lang nung magbibihis na ako, doon ko nalang naramdaman na masakit na pala yung mga katawan ko. Ang dami ko kasing tinrabaho kanina doon sa work ko. Araw kasi ng Biyernes ngayon tapos bukas, Sabado, magde-day off na ako. Kaya kailangan kong tapusin lahat ng task ko para kinabukasan wala na ako masyadong gagawin. Mahirap kasi pagka magde-day off ka tapos iniwan mong nakatiwangwang yung mga tatrabahuin mo, kinabukasan doble-doble yung trabaho mo. Pero nga pala bago ang lahat, hello mga buddy, ako nga po pala si Hisam at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho po ako dito bilang isang merchandiser for almost 10 years na. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, madalas ganito nagtatapos yung araw ko dito sa Saudi Arabia bilang isang OFW. Hindi kasi ako pwede matulog nang hindi naghahapunan, kundi magigising ako ng madaling araw para kumain. Buti sana kung may nakahanda ng pagkain. Paano na lang kung wala? Pagka pa naman nagigising ako ng madaling araw para kumain, ibang pagkain yung gusto kong kainin. Hoy, baka Hisam yan. Pero seryoso, masarap talaga kumain ng madaling araw pagka ibang tao yung naghanda sa'yo. Hoy, baka Hisam yan. Pero kidding aside mga buddy, kayo ba gusto niyong kumakain ng madaling araw o mas gusto niyong kinakain kayo ng madaling araw? Hoy! Diyos mio, Maria Santissima kung saan na naman mapupunta itong vlog ko. Anyway mga buddy, dahil nga sobrang lamig ngayong gabi na to, sa halip na magsaing ako, parang na-miss kong kumain ng lugaw. Kaya naisip ko, magluluto na lang ako ng simpleng lugaw ngayong gabi. At yun na nga, nasunog pa yung mga balahibo ng kamay ko dito sa kalan namin. Sa sobrang lamig kasi, halos hindi na gumana yung lighter na ginagamit ko. Mukha lang akong hindi giniginaw dito, pero sobrang lamig talaga. And of course, alam kong relate na relate ka dito kung isa kang OFW. Dahil multitasking talaga yung mga OFW dito sa Saudi Arabia. Kung sa Pilipinas, kung magluluto ka, luto lang ang gagawin mo. Dito sa Saudi Arabia, hindi mga bade. Habang magluluto ka, maglalaba ka na rin para save ka ng oras. Pagka kasi tinapos ko yung pagluluto ko without doing other thing, anong oras ngayon mga bade? Mag-aalas 12 na ng madaling araw. So anong oras pa ako makakatulog? Yun yung dahilan kung bakit kami multitasking dito. Kasi nag-iisa lang kami dito, walang katulong. Minsan nga nasusunugan pa ako ng kanin Aside sa pagluluto at sa paglalaba, kailangan din namin isabay makipagharutan sa mga minamahal namin. Hoy! Sana all may minamahal. Tapos magaling din kami mag-manage ng time mga bade. Isipin nyo na lang yung mga OFW na may mga asawa sa Pilipinas tapos may kabit dito sa abroad. Hoy! Hindi ko naman sinasabi na lahat ng OFW dito ay may kabit. Lalong hindi ko rin naman sinasabing mag-overthink kayo. Matino yung mga asawa ninyo. Joke lang yun mga bade. Matitino kami mga OFW lalo na kaming dito sa Saudi Arabia. Sinasabi ko sa inyo, sobrang loyal kami mga OFW. Basta wag lang kayo magloloko sa amin kasi pagka nagloko kayo sa amin, nako, makikita nyo. Iba kami magpaputok ng mga OFW nang nararamdaman. Baka ibang paputok na naman yung naiisip nyo Pero seriously mga buddy, sobrang lungkot maging OFW. Kaya kung may kamag-anak kayong OFW, wag nyo hahayaan na maramdaman nila yung lungkot. Alam nyo kung ano yung pinakamasakit pa sa pagiging OFW? Yung nalulungkot ka na nga, tapos mararamdaman mo pa yung lungkot na mga naiwan mo sa Pilipinas. Tapos idagdag nyo pa yung kaliwat kanan na problema na kinukwento nyo sa amin. Hindi naman masama magkwento, pero i-balance lang din natin. Kung magkukwento ka man lang din ng negative, mag-ambag ka na din ng support. Hindi naman sa pagrereklamo bilang isang OFW. Pero ito yung reality. Reality na kailangan malaman ng mga mahal namin sa Pilipinas. Unang-una, sa amin na nga nanggagaling yung financial support. Gusto nyo, pati ba naman yung moral support sa amin pa manggaling? Paano naman na kami? Hindi naman na lahat malakas yung loob. Kaya nga minsan may mga OFW na nawawala na sa sarili kasi kinikimkim na lang nila lahat. For example, meron kami mga problemang pinagdadaanan dito sa Saudi Arabia pero pinipili na lang namin na itago na lang sa inyo kasi ayaw namin kayong malungkot. Para kasi sa amin ang tanging option na lang namin ay maging malakas para sa inyo. Pero kahit gaano naman kami kalakas, kung nakikita namin sobrang hina nyo dyan sa Pilipinas, mas lalo nyo kaming pinapahina. Kaya kung may mga pinagdadaanan kayo sa Pilipinas, meron din kami dito. Pero walang problema kung ikukwento nyo yun sa amin. Alam niyo ba kung ano yung mas magpapalakas sa amin mga badi? Kunyari mayroong problema? Sabihin nyo lang palagi sa amin na kaya natin to, lalabanan natin to. Wag na wag nyong hahayaan na maririnig namin yung salita na yun sa ibang tao pa. Kasi yung mga salita na yun mga badi, gusto namin yun marinig galing sa inyo. Kahit pa alam namin na wala kayong capability na isolve yung problema na yun, para sa akin ayos lang yun mga badi kasi mapalakas nyo lang yung loob namin. Nako,
nako, kami na yung bahalang gumawa ng paraan. Ang layo-layo na ng kwento ko sa inyo mga buddy, no? Pero sana may natutunan kayo. At sana rin may na-realize kayo sa sinabi ko. Syempre, hindi ko naman hahayaang tapusin yung video na to na hindi ko natitikman yung aking lugaw. Nakita nyo naman mga buddy kung paano ko niluto yung lugaw at saka yung hotdog. Actually, perfect silang pagsamahin yung hotdog na nilagyan ko ng oyster sauce. Tapos, idagdag mo pa itong sliced orange. Hindi ko rin alam kung weird lang talaga yung panglasa ko. Pero masarap to mga buddy, promise. Swak na swak to mga buddy sa taglamig. O pagka nilalamig, magluto na lang ng lugaw. Hindi kong iba-iba ang ginagawa. Anyway mga buddy, tatapusin na natin yung video na to kasi sobrang haba na to. Baka hindi nyo rin tapusin. Doon nga pala sa hindi naka-follow sa atin, follow nyo na din ako dito sa aking new page. Mula ngayon kasi, dito na ako mag-upload ng aking mga bagong vlogs. So, salamat sa panunood mga buddy. Weh!